Ang Pilipinas, bago pa man tawagin sa kasalukuyang pangalan, ay tahanan ng mga barangay. Ito ay maliliit na komunidad sa tabi ng dagat. Pinamumunuan ng isang datu o pinuno, sila ay umaasa sa biyaya ng lupa at dagat. Sila ay nanghuli ng isda, nagsagsaka, at nakikipagkalakalan sa isa't isa. Dumating ang mga mangangalakal na Tsino at Arabo sa ating mga dalampasigan. Ipinagpalit nila ang mga kalakal tulad ng sutla at pampalasa para sa ginto at perlas. Ang mga tao ay nakipagkalakalan sa kanila na nagpapakita ng maagang diwa ng pagiging bukas sa mundo. Ang mga pakikipag-ugnayang ito ang humubog sa ating kultura. Ang Hinduismo at Budismo, kasama ang Islam, ay nakarating sa mga isla. Ang mga paniniwalang ito ay naghalo sa mga umiiral ng katutubong paniniwala. Ang pagsasamang ito ay lumikha ng isang natatanging espiritual na tapiserya na hinabi mula sa iba't ibang sinulid. Ang mga sinaunang Pilipino, na may matibay na ugnayan sa komunidad, ay namuhay ng mapayapa. Hindi nila alam ang malalaking pagbabago na naghihintay sa kanila sa mga darating na siglo. Noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas at inangkin ito para sa Espanya. Ang pangyayaring ito ang nagmarka sa simula ng kolonisasyon ng Espanya. Dinala ng mga Espanyol ang Kristyanismo, nagtayo ng mga simbahan at nagpabinyag sa mga tao. Ipinakilala nila ang isang bagong sistema ng pamamahala kung saan ang mga isla ay naging kolonya ng Espanya. Tumagal ang pamamahala ng Espanya ng mahigit 3 siglo. Ito ay isang panahon ng malaking pagbabago. Nagtayo ang mga Espanyol ng mga engranding simbahan, mga gusali ng pamahalaan at mga magagarang bahay na bato. Natuto ang mga Pilipino ng bagong wika, nag-ampon ng mga bagong kaugalian, at yumakap sa isang bagong pananampalataya. Gayunpaman, ang sama ng loob ay lumago sa paglipas ng panahon. Hinangad ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa pamamahala ng kolonyal. Ang pananabik na ito para sa kalayaan ang nagpasiklab sa Rebolusyong Pilipino noong 1896. Sa pangunguna ng mga bayani tulad nina Jose Rizal at Andres Bonifacio, matapang na lumaban ang mga Pilipino para sa kanilang bayan. Ang Rebolusyong Pilipino ang nagbukas ng daan para sa kalayaan mula sa Espanya. Gayunpaman, ang kalayaang ito ay panandalian lamang. Inangkin ng Estados Unidos na umuusbong bilang isang kapangyarihang pandaigdig, ang Pilipinas bilang sarili nito. Ang mga Pilipino, nakalaban lang para sa kanilang kalayaan, ay lumaban sa pamamahala ng Amerika. Sumunod ang digmaang Pilipino-Amerikano, isang brutal na labanan na nagresulta sa hindi mabilang na nasawi. Sa kabila ng kanilang magiting na pagsisikap, ang mga Pilipino ay tuluyang nasupil. Pinamunuan ng mga Amerikano ang Pilipinas sa loob ng halos 50 taon. Ipinakilala nila ang pampublikong sistema ng paaralan, bumuo ng infrastruktura at naimpluwensyahan ang kulturang Pilipino. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas. Ang panahong ito ay minarkahan ng paghihirap at kalupitan. Nakipaysa ang mga Pilipino sa mga Amerikano upang palayain ang bansa. Ang ibinahaging pakikibakang ito ay lalong nagpatibay sa ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa wakas ay nakamit ng Pilipinas ang pinaghirapan nitong kalayaan. Ang Batang Republika ay naharap sa maraming hamon ang muling pagtatayo ng bansa, ang pagtatatag ng isang demokratikong pamahalaan, at ang pagtugon sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang Pilipinas ngayon ay isang masiglang demokrasya. Nakayanan nito ang maraming unos, mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa mga kaguluhan sa politika. Idineklara ni Ferdinand Marcos ang batas militar noong 1972 na nagplungi sa bansa sa kadiliman. Ang panahong ito ay minarkahan ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao at katiwalian. Gayunpaman, hindi nawalan ng pag-asa ang sambayanang Pilipino. Noong 1986, ang People Power Revolution, isang testamento sa hindi masusupil na diwa ng mga Pilipino, ay nagpatalsik sa rehimeng Marcos. Ngayon, patuloy na nakikipagbuno ang Pilipinas sa kahirapan, katiwalian, at hindi pagkakapantay-pantay. Ngunit, sa gitna ng mga hamong ito, ang diwa ng Pilipino ay sumisikat. Kilala sa kanilang katatagan, optimismo, at hindi natitinag na pananampalataya, ang mga Pilipino ay patuloy na nagsusumikap para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang kanilang paglalakbay ay isang testamento sa walang hanggang diwa ng tao, ang kapasidad nito para sa katapangan, at ang walang humpay na pagha-pursuit ng kalayaan.